Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Face the Nation. Good day, ladies and gentlemen. Narito po tayo para sa Face the Nation at ngayong linggo pong ito, makikilala natin ang isang senatoriable na nagnanais na makakuha ng isang upuan sa ating pong Senate of the Philippines ngayong darating na midterm elections. Nakapagsilbi na po siya bilang opisyal sa ating gobyerno nung panahon ni President Rodrigo Duterte at kilalanin po natin siya. Siya po ay si Jesus J.V. Villanueva Hinlo Jr. Isa po siyang trial lawyer at gayon din po, siya ay kasalukuyang Deputy Secretary General for Visayas ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan or PDP Laban. At syempre nga po kanina sinabi natin na siya ay naupo na din sa katungkulan nung panahon ni Tatay Digong at siya po ay naging Undersecretary for Public Safety ng Department of Interior and Local Government noong 2016 to 2017. Siya din po ay naging board member ng Land Bank of the Philippines at naging commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. So kilalanin po natin ang nagnanais na makapaglingkod, makapagserbisyo sa sambayan ng Pilipino bilang bagong senador ngayong midterm elections. Narito po sa studio, Attorney J.V. Hinlo. Welcome to Face the Nation. Mayong adlaw, Ma'am Lorlene. Salamat gid sa inyong studio sa pag-imbita sa akin para mapakilala ko ang aking sarili at masabi sa buong sambayan ng Pilipino ang aking programa. Yes, Attorney. Si Attorney J.V. Hinlo po ay lumaki at ipinanganak sa Bacolod City. Kaya binabati ko po ang lahat ng mga manonood ng GNN sa Bacolod. Meron po tayong regional station dyan sa Bacolod City. At syempre nga po, ngayon po, maraming kumakandidatong senador. Pero ang sabi nyo nga po, sana magkaroon talaga tayo ng senador na magre-represent hindi lang sa Visayas, hindi lang sa Bacolod, kung hindi sa Visayas region. So ipinakilala po namin kayo, sinabi po natin kung ano yung mga posisyon na ginampanan nyo noong nakaraang administrasyon. Pero ito po, gustong malaman ng sambayan ng Pilipino, bakit po bago? Kung titingnan po natin, base sa eksperyensya, syempre kayo po ay nagkaroon na ng posisyon. Pero kung pag-uusapan po natin ay politika o yung talagang basihan ng karamihan ng umaakyat sa pagiging senador na nag-umpisa bilang nasa mas mabababang pwesto, kayo po, hindi nyo po ito ginawa dati. Pero ang gusto nyo na po nandun na sa mas mataas na posisyon at doon nyo ibibigay ang inyong pagsisilbi sa ating bayan. Tama po yan, Ma'am Lorlene, no? Ang aking naging experience sa DILG bilang Undersecretary for Public Safety ay nag-prepare sa akin sa larangan ng politika. Yung pakikipagtungo sa mga government officials, pati na rin sa ating mga mambabatas. Yung naging experience ko naman bilang direktor ng Land Bank, yun naman po ang nagturo sa akin at nakapagbigay ng experience sa problema ng ating ekonomiya. Doon po pumapasok ang mga ayuda na tulong ng gobyerno para sa masa. At doon ko rin nakita kung yun ba ang totoong solusyon or parte yan sa problema natin. At sa panghuli, naging commissioner po ako for the last 5 months ng Duterte administration sa Presidential Anti-Corruption Commission, PACC.
Sabi ko sa sarili ko nung inimbita ako ni Tatay Digong na umalis sa Land Bank at lumipat sa PACC, gusto ko malaman kung gaano kalala ang problema sa korupsyon at kung naging matagumpay ba ang kampanya ng gobyerno laban sa korupsyon. Doon ko rin nalaman na bigo po tayo. Yung talagang problema natin sa korupsyon ay hindi pa nahanapan ng solusyon para atin ito matalo. Yes, bilang Undersecretary po ng Public Safety, i-mention nyo, maiko-consider nyo din po ba ito na nung kayo ay Undersecretary, syempre DILG to, talagang buong Pilipinas, yun talagang tinitingnan nyo kung ano po ba yung kailangan nila. Nagsilbi po ba to na eye-opener? Na sa tingin nyo ay parang ang dami palang kailangang gawin sa ating bansa, or kung hindi po ito, ano yung nag-trigger sa inyo? Kasi this is actually your first time also nakakandidato bilang senador. Nung nasa DILG ako, it opened me to the reality na iba yung mundo sa gobyerno. Kasi po, galing ako sa private sector being a trial lawyer. Ako po yung boss sa sariling law office ko. But if you're part of government, marami pong nakakataas sa inyo, no? All the way up to the president, at yung immediate na aking pinuno ay yung cabinet secretary ng DILG. Yes. Iba kasi yung ugali ko. Pag sa tingin ko, hindi ako komportable sa pinapagawa sa akin dahil sa training ko bilang abogado, trained kami kung ano yung tama o mali sa batas. Yes. Trained kami kung ano yung moral, yung ethical sa tama o mali. Hindi lang po order yung aking personal na binabasehan. Binabasehan ko rin po ang legal ethics bilang isang abogado. So nahirapan po akong maging parte ng isang malaking organisasyon na DILG kung saan ang personal belief ko at yung personal na pagkaalam ko sa batas ay kumukontra minsan o lagi sa order ng mas nakakataas sa akin. Yan po ang realidad na na-experience ko nung nasa loob ako ng DILG. Pero yun na nga po, ngayon kayo ay naghahain bilang may kagustuhan na maging senador ng ating bayan. So sinasabi po, iba din talaga syempre kung ang background mo ay pagiging abogado. Kasi mas naiintindihan mo yung batas, ikaw yung maghahain ng batas, nagkaroon ka ng exposure sa Pilipinas base na rin sa mga posisyon na natanggap nyo nung panahon ni Tatay Digong. Doon sinabi nyo rin po kanina na nung kayo ay naging board member ng Land Bank of the Philippines, dito naman kayo nagkaroon ng exposure tungkol sa ekonomiya ng ating bansa. Ito po ba ay nakita nyo na talagang ano ba yung pangangailangan ng mga mahihirap at paano nyo ito nagawa nung kayo ay board member? Ano po ba yung mga kinaharap nyo o nakita nyo sa inyong pag-iikot bilang kayo naman ay nasa Land Bank of the Philippines, which is actually a government bank? Yung let's say, memorable na naitulong ko, no, sa Land Bank ay pagiging parte ng board kung saan nakadirectly tulong kami sa maliliit na magsasaka. Sa totoo lang, ang Land Bank ay ginawa para sa magsasaka. But as the years progress, nakalimutan po ng Land Bank yun. Yung utak ng Land Bank, profit na. Bangko kasi, naging universal bank. So, yung talagang very reason why it was created, which is to help our farmers, there was a time na hindi na siya priority. So anong ginawa ni Attorney Hinlo kasama ng mga kasamahan ko sa board, no? Nagpatupad kami ng isang programa na pautang directly sa small farmers na yung interest rate 6% per year. Kailangan nila makagraduate sa 5-6. 6% per year without collateral. So, at sabi rin namin, natatakot kasi yung farmers na pumunta sa loob ng bangko kasi nakabihis ng magagara yung nasa loob ng bangko. So, kasama sa aming programa, yung subsidiary ng Land Bank, sila po yung pinapapunta namin sa farmers. So, the bank goes to the farmers para ipaintindi sa kanila
na may programa ang bangko at ipadama ng Duterte administration na hindi lang kami dito para sa profit. Nandito kami dahil hindi namin nakalimutan na yung land bank was created for the purpose na tulungan ang mga farmers. So, I'm very proud sa achievement na yan na for a long time, yung land bank nakakonsentrate lang sa kooperatiba, pagpapautang na maliit na interest sa kooperatiba at sa rural bank. Pag example, pag nagpautang sa kooperatiba at rural bank ng 6% per year, pag nagre-lending na ang kooperatiba at rural bank, baka 15 to 20% na ang interest na ipapatong sa small farmers. So, hindi nila mararamdaman kasi may overpricing na sa interest. So, ang ginawa ng land bank nung panahon namin, dumiretso na kami sa maliliit na farmers. Para at least yung interest, makayanan nila. Kilala pa naman natin, attorney, yung mga magsasaka na talagang sila nga yung nagdadala ng ating bigas sa ating hapagkainan, pero sila din yung hirap na hirap. Yung natutunan ko nung nasa land bank ako at na-research ko na yung pinakamahirap na sektor sa buong Pilipinas ay ang magsasaka at mangingisda. At dahil sa datos ng land bank, nalaman ko na yung traditional na tulong ng gobyerno, ang traditional na tulong ng gobyerno sa ating agrikultura kasama na sa magsasaka at mangingisda, palpak, mali. Ano yun? Di ba? Land reform yung kasagutan ng maraming administrasyon. Kasama na yung Duterte administration at ngayon, kasama rin yung Marcos administration at all the way past. Sa aking pag-aaral, nagkamali po at continuously mali yung tulong ng mga administrasyon para sa ating magsasaka at mangingisda. Paano ko nasabi yun? Kung tama ang naging formula ng ating gobyerno sa pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda, bakit hanggang ngayon ang pinakamahirap na sektor ay magsasaka at mangingisda? Example, sabi nila land reform. Land reform is the magic pill para masolusyonan ang kahirapan. Give land to the landless. Yung tanong ko, yung binigyan ng 1 hektaryang lupa, binigay raw ng gobyerno sa magsasaka, pero sa totoo, hindi naman bigay yan. Babayaran nila for 30 years. At meron pang provision dyan, dapat hindi nila maibenta within 10 years. Pero yung tanong ko, sila pa rin ba ang nagmamay-ari ng maliit na lupa na ibinenta sa kanila through installment? Marami po, hindi na sila ang nagmamay-ari. Binenta nila sa mayayaman at sa subdivision developer. Sa mga subdivision developer. Yung programa ng gobyerno na para tulungan at makaahon ang magsasaka sa kahirapan, nawala po. Dahil po, kapit sa patalim sila. Wala rin naman sila kulang sa kapital. Nagfa 5-6. Umuutang. Umuutang sa trader. Bibili ng trader na mura ang kanilang produkto at ibibenta ng trader ng mas malaki. Kaya palpak po. Si Attorney Hinlo po, merong solusyon. Ito po ang tinatawag kong state-managed farming para sa magsasaka at state-managed fishing sa mangingisda. Yes, okay. Attorney, parang napaka-interesting yang gusto mong i-share at gusto mong gawin kung ikaw ay maluluklok bilang senador ng ating bansa. Lahat po ng ito ay ating pag-uusapan at tatalakayin sa pagbabalik ng Face the Nation. Face the Nation.